I did not take up college kasi do financial struggles that time. So I have to work as a part-time. Pero hindi rin kinaya. So I focus on as a crew. So ang natapos mo lang ba, Chef, ay high school? Yes. Dumating kasi ako sa time na nasa factory ako for almost 1 year and a half, if I'm not mistaken. Na syempre, you'll ask yourself hanggang dito ka na lang ba? Hanggang dito na lang ba ako? So nag-tricycle ako. So boundary. So I earned around 120 pesos a day. May pasahero na nakikita, aagawan namin sa pila. Kasi he always comes out 5 a.m. pupunta ng hotel. Okay. So sabi ko, aagahan ko yung pasok. Kasi pag kinuha ko siya, matik may pang breakfast na ako. Pagdating ko ron, syempre nung back in my days, ilan lang ang hotel ng 5 stars. So ang dami namin nag-a-apply. We're about, I think, mga 300. So I started 8. Dala ko pamasahe lang. Kasi ano lang na lang, wala talaga eh. So na-interview ako around 8 p.m. ng gabi. Gabi na? Gabi na. Sa sobrang dami, wala. Hindi ka kumain ng buong araw? Kasi I did not know eh. Kasi pamasahe wala, pamasahe lang. Kasi in-expect ko, pag balik na ako biyahe. So wala. Ang masakit nun, pagdating ko doon sa interview, I still recall how it looked like. Ang nag-interview sa akin na female na naka-coat, pag upo ko, ang sinabi lang sa akin sa biodata, sorry, we cannot accommodate you because you are not a college graduate. Pag ka nag-a-apply dito, ni wala kang background sa culinary, ni wala kang alam sa kitchen, hindi ka marunong humawak ng kutsilyo, kaya ko pa ba to? Kasi makukutsa na naman ako rito, pahirapan na naman ako. Eto, napaka-inspiring no ng kwento nitong ating susunod na panauhin na patas na lumalaban sa hamon ng buhay. Mula sa pagiging tricycle driver to award-winning executive chef. Focus on the award-winning. Oo nga, ganyan casting. At ka-inspiring ang journey ng ating susunod na panauhin. This is isa pa lamang siya nang siya ay mag-work sa mga fast food at determinado siyang magtrabaho dahil ayaw niya maging pabigat sa kanyang nanay. We really, truly need stories. Inspiring stories like this one pa po sa mga panahon natin ngayon. Paano nga ba siyang umangat na executive chef matapos aminin na hindi siya armado ng training sa food industry? Pag-usapan na natin yan. Ang diskarte ni Lord Carlo Bayaban, ang executive chef ng Hilton Manila, Newport World Resorts. Magandang hapon, Afternoon, Chef. Chef. Afternoon. Thank you for having us. Thank you. Kakatuwa naman. Sa intro pa lang, inspired na ako eh. Pero syempre, Chef, kilalanin muna namin ikaw ng mas mabuti. Yes. Anong naging una mong trabaho? Naging fast food crew po ako. So that's where I started. Siyempre, nung mga younger days, yan ang pinaka first opportunity na pwede after. So I did not take up college kasi do financial struggles that time. So I have to work as a part-time. Pero hindi rin kinaya. So I focus on as a crew. So ang natapos mo lang ba, Chef, High ay school high school? graduate. Yes, correct. So imbis na mag-kolehiyo dahil nga sa hirap ng buhay, mahirap ang tuition, Correct. pumasok ka bilang fast food Fast food crew. crew, correct. At doon, anong mga natutunan mo sa So, fast food? Lahat ba dinaanan mo, Chef? Yes, Nung so panahon? actually I was a grillman that time, pero as we all know, pag fast food crew on my days, kasi di ba 5 months contract lang yan. So after 5 months, so you have to be out of the so I have to find another job, which is nagland ako sa isang factory. So naging factory worker ako. We do yung gloves, yung mga nitrile gloves, yun yung pinoproduce ng factory that time. So nilalaban namin yun, then binibenta. So from there. And then after that, dumating kasi ako sa time na nasa factory ako for almost 1 year and a half, if I'm not mistaken. Na syempre, you'll ask yourself hanggang dito ka na lang ba? Hanggang dito na lang ba ako? So pag naging regular mong ginagawa, ay nagkaroon ako ng moment that I asked myself, hanggang dito na lang ba ako? So I intend to sit down in front of that factory, have a coffee. So while sitting down, I always see planes passing by that factory. So sabi ko, one day makakasakay din ako dyan. And then, I just jump, I would say, nang walang lilipatan. Sabi ko, hindi na ako mag-stop dito. I needed to do something else. Okay. So, doon ako nag-end up maging tricycle driver. Because my tita has a tricycle nang walang magdadrive. Sabi ko, wala akong trabaho. Rather than maging pabigat ako sa mga magulang ko, I need to find ways to earn on my own. So, nag-tricycle ako. So, boundary. So, I earn around 120 pesos a day. So, yun. Single ka pa niyan? Single pa ako that time. Single pa. So, by doing that, nagkaroon ako nakakita ako ng opportunity. Kasi every morning, may pasahero na nakikita, aagawan namin sa pila. Kasi he always comes out 5 a.m. pupunta ng hotel. Okay. So sabi ko, aagahan ko yung pasok. Kasi pag kinuha ko siya,
matik may pang breakfast na ako. Yun Galante. Yung bayan, Galante yung matik yun. So, pag nauna ako sa kanya, may pang breakfast na ako. So, I wake up 4 a.m. Inaabangan ko na mismo sa harapan ng village yung pagdating niya. So, lagi ko siya nakukuha hanggang nagkaroon kami ng relationship in a way na inaabangan niya na rin ako sa morning. So, sabi niya, bakit di ka mag-hotel? Sabi niya gano'n sa akin while doing catering him. Sabi ko, wala akong background sa ganyan kasi nga, ano lang ako, high school graduate lang ako. Sabi niya, hindi, mag-steward ka. As a tricycle driver, na sinabi sa akin na mag-steward ka. Ano yung gusto na steward? Steward. It's a dishwasher area sa hotel. Okay. But, tricycle driver ako, pag sinabi steward, ang sagot ko sa kanya, ay, wala po akong alam dyan. Kasi ang dating sa akin, sa aeroplano. Steward. Yun ang dating sa akin. Sabi niya, hindi, apply ka lang. So, sige, may apply ng ganito, puntahan mo. So, I did. So, 8 a.m. dapat nandun ka na. Apply ako. Galing akong factory, ang expectation ko is pag nag-apply ka, within minutes, hours, you're done. Diba? So, hindi eh. Pagdating ko ron, syempre, nung back in my days, ilan lang ang hotel ng 5 stars. So, ang dami namin nag-a-apply. We're about, I think, mga 300. So, I started 8. Dala ko pamasahe lang. Kasi, ano lang na lang, wala talaga eh. So, na-interview ako around 8 p.m. ng gabi. Gabi na. Gabi na. Sa Paano ka sobrang kumain? dami, wala. Hindi ka kumain ng buong Kasi I araw? did not know eh. Kasi pamasahe. Wala, pumasahe lang. Kasi in-expect ko, pag ano, balik na ako biyahe. So, wala. Ang masakit nun, pagdating ko doon sa interview, I still recall how it looked like. Ang nag-interview sa akin na female na naka-coat, pag upo ko, ang sinabi lang sa akin sa biodata, sorry, we cannot accommodate you because you are not a college graduate. Ni single letter of word, wala ako nasabi. I just, Buka lang. Nanlumo ka, naiyak ka? Balik lang. Yes, in a way. Tapos balik tricycle. Sabi ko, maybe it's not really for me. It's not meant to be. It's not for me. So, again, kiniter ko ulit si pasahero ko. So, until sinabi ko sa kanya, sabi, hindi, may another interview. This time, kitchen naman. Kitchen helper. So, sabi ko, sige. Pero this time, when I come back, ready na ako. May pang-lunch na ako. Tsaka yun na. Yun na. Time So, na. ready na ako hanggang Pang-lunch ka na. 8 p.m. So, yun. So, pagdating ko doon, started again at 8, pero na-interview na ako ng 3 p.m. Yeah. So, that time, ang nag-interview sa akin is an pastry chef before. So, yung pastry chef na yun, ang sinabi niya lang sa akin is that, pag ka nag-a-apply dito, ni wala kang background sa culinary, ni wala kang alam sa kitchen, hindi ka marunong humawak ng kutsilyo, and then nandito ka sa harap ko. Sabi ko, totoo po lahat ng sinabi niyo. Pero willing po ako matuto. Yeah. Then he said, I think that's the word that triggered him. Yeah. Yan ang gusto ko, yung willing matuto. Binatuhan niya ako ng libro ng pastry. Aralin mo lahat yan. I'll teach you everything that I know. Expectation ko after, kasi agency kami. Nung in-apply ako, expectation ko, magkakatrabaho ko as a pastry. Syempre yung panahon namin ng agency, ilan lang ang hotel. When they called me, the agency called me, sabi lang sa akin is that, uniforme ka na, trabaho ka. Naging steward ako. Yun na. Kasi yun yung bakante. Pero GY ship ako. Yung una mo Yung una mo in-apply, doon na napunta. Doon ka napunta. Okay. So pagdating ko ng 9 p.m., dishwashing area ako ng banquet. So lahat ng malalaking pots noon, malalaki ang pots noon eh. Kasya kami, malit lang akong lalaki noon eh. So bumabagsak doon. So by 5 a.m. dapat tapos ko na lahat yon kasi mag-umpisa na ulit ang banqueting 5 a.m. Hindi ako mga lahati, hindi ko matapos. Kasi back in my days, wala pa yung mga sprinkle na dishwashing machine. Wala yan. Mano-mano. So nagtataka ako, sabi ko, bakit yung pinalitan ko, may 2 oras pa nakakatulog. Ako hindi ako matapos. So ginawa ko, 3 days a week lang ang pasok ko. On-call ako kung tawagin kami on-call. So nung pag may duty ako, pinanonood ko sila. Hindi ako umuwi. Ayun. Sabi ko, paano kaya nila nadadali ng ganong kabilis? Ako hindi. Pareho, dalawa lang din naman kami niya, dalawa lang din kamay ko. Why na? Paano? I figured na may dala-dala silang sarili nilang host. Do you remember on our time na meron? Yung TV may antena yan. Yung bakal. Maron. Maron, di ba? Yes. Nilalagay nila sa dulo ng host nila yon para jet Ayun. yung water. So that's the Parang power sprinkler ang nangyari. So Power nakita ko hose. yun. Kaya pala sabi ko ako, kahit anong tabo ko dun sa hindi matanggal. Sila, pag ganun nila, tanggal. So pag Ginaya ganun mo. ko, I have my own. So, then mga couple of mga 6 months, na-master ko na yung ginagawa ko. So one chef came to me. He said, sabi niya, bata, masipag ka. Nanonood kita. Gusto mo magkusinero? Ang tanong ko lang sa kanya is that 6 days po ba ang pasok niyan? Kasi 3 days lang ang pasok ko on call eh. Sabi niya, sa 1 linggo, 1 day off ka lang.
Sabi niya gano'n. Sabi ko, gusto ko yan. Not knowing na kaya palang walang tumatagal na casual sa kanya kasi yung ugali niya talaga. Grabe talaga. Mahirap makasundo. Mahirap makasundo. Okay. So, nung pumunta na ako sa kanya, syempre wala rin ako alam sa pagkukusina. Hindi kutsilyo, hindi ako marunong. So, he treated me like, alam mo yun, para akong, yung term nila ngayon, kasi bullied eh. But in my time, I don't see it na nabully. I see it like, love niya sa akin na matuto ko. So, Hard yan. love. Tough love. Yan ang Ganun trato ko nun sa kanya. Ang sabi ko sa kanya is that, ang sabi niya sa akin is that, punta ka nung chiller, kunin mo yung pork loin, tenderloin. Kampante ako. Pasok ako. Kasi pag pumapasok ako doon, may label eh. I can read eh. So, kaya. Pero nung inutusan niya ako, pagpasok ko ron, wala lahat ng label. Oh no. Kinuha niya lahat. Ay, tinanggal niya Lahat. label. Tapos, 15 minutes, 30 minutes ako doon, papasok siya. Sisigawan ka niya. 30 minutes pork loin lang, hindi mo ganyan. So, until dumating sa point na lagi niya akong ginaganon. Tinitest niya ako. Every single duty, tinitest niya ako. So, sabi ko, pag papasok na ako ron sa hotel, humihinto ako. Kasi sabi ko, kaya ko pa ba to? Kasi makukutsa na naman ako rito. Pahirapan na naman ako. But, libre pagkain, aircon. If I turn my back, sa initan ako, hahanapin ko pa yung lunch ko pag nag-tricycle ako ulit. Okay. So, hindi. Kaya ko to. Tiis. Tapos, nilapitan ko siya. Dumating sa point na kinumpronta ko na siya. Sabi ko sa kanya, mamamatay kang iniinis ako, pero hindi ako maiinis sa'yo. Until, back in my days, walang cellphone. So, I write, itsura na, nag-stay ako. Rate ko yung pork loin. Drawing ko yun. Lalagay ko sa locker ko yun. Para makita ko yung itsura. Para kahit tanggalin niya yung label, I know. You know, God is so good na dinisay niya yung utak ng tao na kahit hindi mo siya aralin, basta araw-araw mo siya nakikita, nagpo-program siya sa utak mo. I came to the point na pagdating ko doon sa chiller, pagdating ko sa kitchen, tignan ko pa lang, alam ko na, that's a brown sauce. Photographic That's a pork memory. loin. Sabi ko, sobrang galing ng Diyos. Sabi ko gano'n. So, hanggang sabi ko, darating sa point na ako na yung magsasabi dun sa amo ko na, diyan ka lang, tayo ko lang, ako nang bahala sa lahat. Dumating na ako sa ganung point and then he started trusting me, started teaching me a lot of recipes. Wow. So he was 18 years in Middle East bago siya nag-hotel eh. So, Pilipino to? Pilipino. So a lot of recipes, lahat of seasonings, natutunan ko, binasa ko lahat ng recipes niya. Nasa utak ko pa rin yun hanggang ngayon. So, nung na-stroke siya, doon nag-umpisa na magpunta ako ng abroad. Kasi kami noon, expected ko especially, syempre ako yung parang alas niya naka-casual. So nung magkakaroon ng vacant, nawala siya, mariregular ako. Syempre nung back in our days, pag na-regular ka, ang thinking mo, secure na yung buhay ko. May secure job na ako eh. Kasi baka sa casual on call. Hindi nangyari. Kasi yung pumalit sa kanya, meron ding kanang kamay. Sa kanya napunta yung posisyon. And then when I went out sa buffet namin, may nag-abot sa akin ng calling card. Gusto mo magbarko? Kalakasan ng cruise line. Cruise line nun. Sabi ko ganun, maybe this is the time that I go. And then napunta ako ng cruise line. Ayun na. So yun yung naging parang training grounds ko talaga. In a way na, kasi sa cruise line, kahit sumampa ka as, let's say, roast cook, or sauce cook, or butchery, pag hindi vacant yung position pagsampa mo, tatapon ka sa ibang department. Kasi kailangan nila ng manpower. So doon ako nalipat. So doon ko rin natutunan kung why Philippines are living the way we are. Kasi I've seen Spain, I've seen Madrid, I've seen Portuguese. You traveled the world. So makikita mo talaga doon, kaya pala ganun ang Pilipinas. You'll be surprised na ang Brazil at ang Portuguese is parehong-pareho ng tindahan natin, ang karaoke natin, same na same. So pati yung mga bus nila, kung Espanya, Loton is Loton. Ganon. So, doon ko siya na-figure out. And then, doon ko rin natutunan na... Ano yung na-figure out mo? Doon Sabi ko mo, kaya pala. Ba't hindi umasenso ang mga Pilipino? Anong ibig mo sabihin doon? Anong tingin mo? Anong problema sa atin? Feeling ko, the main problem talaga is us ourselves. We intend to point fingers kasi. We should not. We should have, look at the mirror. Before we point fingers kasi, look at ourselves. Are we doing also what we supposed to do? Dapat ganun. We always have to self-check. Self-ego check. Diba? Kaya nga sinasabi Pilipino was likas na mayabang. Diba? But be proud na mayabang ang Pilipino. But let's use it on the proper and correct way. Tayong tamang Huwag yabang. natin ikahiya yun. That's because that's what we are. Diba? And then, after that, bumalik na ako ng Pilipinas as hotelier. Ilang years ka dyan?
Almost 8 years ako sa 8 years. cruise lines. 8 years Yes, sa 8 years, cruise. yes. Pagbalik mo ng Pilipinas, anong una mong trabaho? Pagbalik ko ng Pilipinas, napunta rin ako sa isang hotel. Kasi yung executive chef noon that time was, I used to work with sa other hotels. So sabi niya, when you come back, I heard that you come back, visit me on this hotel and I'll give you a job. Siyempre ako, wala man akong ayoko nang bumalik ng bar ko, kasi punta ako. So, he gave me a job, and then, 2 years doing that, nag-open si Hilton. Ayun. So, Hilton gave me an opportunity na ganyan. Ang sabi ko lang is that, I'm willing to go open a hotel, Hilton, but, I need to bring my team with me. Kasi may team din ako ng casual na walang opportunity kasi puno yung money. Pag pumunta ako, mariregular nyo to. Yes. Kasi we're creating a team. Banquet ako that time kay Hilton. So, dinala ko yung team ko. So, na-regular sila lahat. And I love that. So, kaya I focus myself in Hilton. And then Hilton gave me an opportunity to be an executive chef. So, you know, ano talaga eh. It's very hard for us Filipino. Kasi alam niyo naman na executive chef ng mga hotel, it's mostly Western people. Foreigner. Kasi, to be honest naman, they are capable talaga of doing it. Kasi wala silang emosyon eh. The problem with us Filipino, pag nasa trabaho tayo, mas mataas ang emotion kaysa professionality. Dapat Pilipino has to learn pagdating sa trabaho, professionality versus emotions dapat mas mababa. Kumbaga trabaho lang. Especially pag leader ka. You cannot be emotional. You have to think professionally first. Kasi you're talking to lead about your people eh. So pag emotional ka sa isa, professional ka sa iba, hindi siya balance. So you have to be professional in terms of Ilang your years people. ka ng executive chef? Sa Hilton, turning 3 years now. 3 years ka 3 na. years now. Yes. Swerte ng Hilton And sa'yo. how has this changed your life? Since you started out as a tricycle driver, ano na mga pagbabago sa buhay mo? There's a lot actually from my family as well. Siyempre now, alam mo yun, yung mabibigay mo yung gusto ng anak mo. Malaking factor. As a dad, di ba? Yeah. Malaking bagay yun. Hindi, isa yan sa mga sukatan naming mga lalaki if we are doing the right thing. Di ba? So, and How then, many kids do you have? Only one. Only one. 13 years old right now. It's a bright kid. Tapos, in a way, I'm really so happy with Hilton that he trusted and they supported my legacy. Kasi, so, lahat ng kusinero kasi ngayon, lahat ng chefs, actually everyone can cook, not even chef eh. House cook, magagaling pa nga eh. Di ba? Everyone can cook. But us in Hilton, eto legacy ko kasi talaga tayo. I established it with all of my people, with Hilton that supported me na you have to cook with purpose eh. It's not about profitability or business. Cooking is beyond that. Di ba? That's the national language ng buong mundo. So us, Hilton Manila at Newport World Resorts, we cook, all of our ingredients are coming from Cordillera, Atok, Benguet, Mangkayan. 80% ng gulay 80%, correct. na inahain nyo sa Hilton ay galing sa Cordillera. You're helping the farmers. Yes, so That's part of your legacy. legacy, Also, as a yes. chef. I'm trying to teach not just our guests, our clients, also our co-pelo hotels and restaurant to change their mindset. Kasi our farmers talaga is, syempre, ang farmers hindi naman yan trader mentality. Hindi yan businessman. They plant. They're good at it. Yeah. Diba? So, pag napunta sila sa hotel, we have our own policies, restaurants have own policies pag trading. You have to treat them as a partners. Yun. Because it needs to be other way around. Hindi mo pwedeng, mag-raise ka sa akin ng, ito kailangan ko, ibibid kita. You cannot do that. You have to be partners with them. Ito yung gusto ko, kaya mo bang i-provide? Then bring it straight to us. Yeah. Because if no one will help the farmers and will teach them how to deal with us like a trader, and then who will? Tama yan, ini-empower niyo Diba? yung farmers Yes. to be partners and not just to Yes. farm. At dahil dyan, naging Mabuhay Awards awardee ka. Correct. Yes. At Manager of the Year 2024. Wow. Grabe ka, Chef. Oo. Thank you. Pero, Amazing. And to it all, how do you thank It the can Lord? happen, ano? Diba? It can happen if you Yeah, manifest. Parang ginawa ni Chef. walang bayad yun. Oo, Yeah. walang bayad. Walang bayad yun. But it really depends nga on what your is sa buhay mo. Yes. Yung Saka, diba, it's- dreams mo eh. Like I always say, it's all about faith. You know, if you have faith, number one, sa taas, in Yes. yourselves. You know, whatever religion you have, it's not about religion. It's about the relationship between you and God. Yeah. So, yan. So, just have faith. Every one of us has plans for us eh. Yeah. It's just up to you how you're gonna conquer it and get it.
Hindi niya ibibigay sa iyo yan ng ganun lang. Chef, alam mo, gusto namin matikman. Yes, I hope you come to our diba, Hilton yung Manila. specialty mo mismo, we Yes. will visit you sa Hilton. Yes, I hope you can try yung talagang fresh produce ng farmers that we have, ng Cordillera. gulay. So, yung mga produkto nila na hindi mo common na nakikita rito, meron pala sila roon. Wow. Diba? So, Kahit ano, kaya mo lutuin, Chef, ha? Sure. Oo. Sausages, smoke, Yes. mushroom, beans in the soup, cauliflower soup, juices. So, here is the Filipino section. Filipino section. Yeah. Filipino section, yan. Makikita mo siya, anong purpose nung lahat ng national heroes na nandito as picture? Anong purpose ng national heroes? Bakit ko siya nilagay dyan? Oo Okay. nga. Idea mo rin yan, Chef. Yes. So Wow. actually, not only me, the entire team was doing the R&D for Anong this. purpose? Ang purpose niyan, makikita mo, kasi for example, Andres Bonifacio, Ah. sa lugar niya, one of his favorite at sikat sa lugar niya is lechong manok. Ah. So we're telling our foreign guests, even our local guests, domestic, I'm telling them, kasi hindi naman lahat alam na si Andres Bonifacio, isa yun sa paborito niya, lechon manok. Wow, ngayon ko lang nalaman. So we do our research on that one. National hero sa, for example, si Marcelo del Pilar, Pochero ang gusto niya. Wow. Rizal is here, Bistik Tagalog. It's also come from his province. Bistik Tagalog. So, yan yung sinacycle namin sa kusina na mga naglalaro from breakfast to dinner. Palipat-lipat yung mga item na yan. Favorites ng ating mga bayani. Bayani, yes. Tinan mo, yun, lapu-lapu. Lapu-lapu. Sinigang na isda sa mangga. Correct. Meron din yan dito. Meron. So, sayang nagro-rotate din namin yan. maabutan. Nagro-rotate Never pa yan. ako nakatikim ng sinigang na isda sa mangga, Chef. Yan. So, Ayun naman, nagro-rotate. ayan, familiar ako sa Pinakbet. pinakbet with Bagnet. Pero hindi ko alam na si Gabriela Silang, yan ang Sa province niya, dyan gusto nang galing niya. yan. Yes. Wow. Tapos, itong isa So, sa... anong meron ngayon, Chef? Go. So, Yan. as a highlight as well, na since with advocating the Atok, Bangkayan, tsaka Mountain Branch Fruits, di-display ko yung mga produce na kinukuha ko sa kanila. So, pinapakita ko sa kanila yan. Lahat yan, nanggagaling sa kanila, pati yung tamarillo, para nakikita yung kultura nila. Ito pa isa sa mga natuklasan ko while dealing with them. Kasi tayo, pag nakita natin ganitong kulay, akala natin, from Baguio yan. Oh. May certain pattern pala yan kung ano yung kay Baguio ko, ano yung kay Mangkayan, at ano yung kay Mountain Province. Hindi lang siya basta gagamitin mo lang. So may traditional and cultural sensitivity pala yan. Oo, So, to Lola's importante yan. Kitchen. Lola's Kitchen. And syempre, hindi mawawala to. Tala, papo. Yeah. That's our street food our Filipino street food Kay Kusina Hilton Manila, you're guaranteed, malinis yan. Oo. Safe, diba? That's how I market it. Kasi ito talaga was freshly made. Here. Ito nakita mo to, Gregorio del Pilar. Kakanin, Jules. Kakanin. Magkakasundo kayo ni Gregorio del Pilar. Kasi mahilig ka sa kakanin. Ano mo isa-isa itong buksan na, Chef? Sure. Sige. So first sa soup, meron tayong salmon sinigang, salmon head. So, salmon head sinigang. It's also good to point out na ang bigas namin dito is galing from Region 2. Halos nauubos na. Oo nga, maubos na. Pero this is coming from Region 2. So, Biskaya yan, ang bigas namin. Pancit bihon, hindi mawawala, syempre. Okay. So, ginataang kalabasa, sitaw, and then pork adobo. Yan, ang gusto ko. Yes. Pork adobo. Weakness din ni Sa mga Julius. heroes dati na mahilig sa pork adobo. Meron sa Cebu eh. Okay, go. Pero on this side, pag nakita mo to, this is one of our promotions today. Actually for the whole month. Kasi nag-compete kami sa Philippine Culinary Cup last August. So the rest of my team actually bag a lot of medals sa event na yon. So ito yung mga nanalo ron na pre-taste. Winning ano pala mga ito? winning dishes nila yan. Wow. So, event, kailangan nating matikman yan. Yeah, so yan yan. So crusted stuffed pork loin with Yeah. chocolate sauce, which is Chocolate Auro sauce. chocolate yan. Yes, correct. Ako, Yung lamb imagine braised- chocolate sauce. Chocolate sauce. Yan. Braised So, lamb, braised lamb. Tapos ito is paiparan manok. From Marawi yan. Oh. Nilaban namin yan doon. Inilaban niyo yung recipe na to. yan. Wow. So, kasi nga we're proud to showcase Yeah. Filipino culture Dali. Nagugutom na ako, chef. Ito na lang, last, this one. Ito kasi I Alam mo to, really want to point to, this out. suka, babe. Alam mo, I want to Kung point paano this out. nila inanay suka. Can you rate? Go, chef. So, I met one of the supporting farmers in Batangas, which is supporting coconut vinegar.
So I told them, pwede kayong mag-display sa akin ng suka if you want business from us, but I want you to create me a 13 kinds of flavor ng suka, which is they did. So si Batsy Matsi, Ay, kilala ko yung owner niyan. yes, sila Gilay, may-ari niya si Yes, Nikki. si Nikki, correct. Nikki, this Nikki is the one I talked to. Basimatsi. Yes. Nikki is so proud of you. Ayun, yung mga Siya gumawa produkto na niyan. chef. Yes, siya gumawa Siya yan, Basimatsi. Wow. Siya gumawa niyan. So imagine, Oh. meron kang minatamis, meron kang Oo. soup timplado, tapos ang street food mo nandyan, Yeah. pasok na pasok yung kwek-kwek mo, then mamimili ka ng Ng suka kung saan lalagay, tsaka yung Ay, ang visual ganyan mo. niya, no, Papo. Ang dami niyang iba-ibang Yes. klaseng suka. Amazing. Galing talaga rin ni Nikki when Kitchen they created witchery. this. Yes. Oh, I love it. I know Nikki personally. Kaya, amazing. Nag-guest din siya sa show namin. Yeah. Galing. Ang ganda, diba? Galing. Wow, We amazing. really try our best to showcase our culture sa lahat ng tao. Kasi So, talagang- hindi lang aesthetics, no? Meron dito sa kusina, dito sa Hilton, yung pagkain, yung history, Legacy. and of course, si chef behind it. Diba, we have to Papo? be proud of what we have, actually. Oh. Napaka-diverse ng pagkain natin. We have to be proud of it. Ayan na kami ni Chef. Dito na kami sa mga fruit section. Chef, pero ditong napukaw ang aking atensyon. Ito, ano to, Chef? Yes. Ngayon ko na nakita to. Ito, one of the highlights ng harvest namin sa Atok Benguet is the Spanish tomato. We call this tamarillo. So, and yes, sa Pilipinas, meron po talagang tamarillo. Ang funny story of this one is that nakita ko lang to na tinatanim ng farmers along their gardens. Ah, Di ba? Hindi nila alam na talagang binibili namin to. Because kasi nga sa Manila, wala namang market nito. Exactly. But I told them, harvest everything, bibili namin dito. Kasi ang tamarillo, ang Spanish tomatoes, very rich in vitamin C. Wow. So this is part of the legacy na pinapakita ko sa guest na meron sa Pilipinas nito, it grows and mas masarap pa nga to dun sa abroad. Wow, So- anong loob niyan, Chef? So ganito Gusto ko siya. makita. Pag kami, tinatanggal namin to. Kasi it's a little bit thick skin. Ah, Pero pwede rin kainin yung balat. Pero pag pag binalatan mo siya like mangoes, Ay, parang mangga. yes, ganyan siya. Wow. Hindi Pero- parang tomato, Hindi, parang mangga. Yes. Tapos ako, I normally dip to sa chili na may asin. Ooh. Yeah, yung typical style nating mga Oo. Pilipino. Iba Pero yung pag- mangga. Mangga, Ay, gano'n. sa Pag nakita asin mo ang na gitna chili. niyan, ganyan siya kaganda. Si Oh Manny. my gosh. Mukha nga rin siyang Yes. tomato dahil Even- maraming buto. Yes, dito sa kusina namin, even this tamarillo, we create a ketchup out of this, a hot sauce out of this. Makikita nyo siya dito sa kusina. Oh, wow. Halika, Yes. punta natin yung ketchup at Yes. yung hot sauce dito lang, di ba? So, yan. Ito Oh, siya. galing. So, Napaka-versatile pala, ano? So, yan siya. O, sa condiment section, Sa okay. condiment section, yan. Yung hot sauce na yan, yung barbecue na yan, lahat yan. Di ba? Gawa doon sa Gawa doon. tomato So, na may yun? may part ng ketchup na banana, nahalo yung tamarillo. Wow. Tapos merong ketchup lang talaga na tomato, pero yung Spanish tomato ang gamit, which is the tamarillo. Amazing. Yes, ganun siya. May kumakain na, may kumakain na. Okay, go. Chef. So, for smokehouse namin sa kusina, so smokehouse is showcasing Western cuisine. Pero dito, kasi nga, sa Filipino chef, kailangan may touch of Filipino. So, sa abroad, they use hickory wood pag smoke. Kami rito, we use Kamyas wood. Kamyas Yes. wood. Kasi Patin, chef. Yan. Ayan, bakit kamyas wood? Kasi Kamyas wood is very rich in acid. Ah, I Acidic see. siya. So, it help na mag-tenderize yung mga meat namin while smoking for 18 hours. Wow. Tsaka it also add a very distinct and personalized flavor no sa kanya na hindi mo makikita in any other hotels as well. Wow, so yan, siya. ginagamit for these dishes. Yes, all of our Hindi dishes. gas. Hindi Ito, gas. all in we display here is electric lahat. Oh, okay, Electric. electric. Pero Induction. ginagamitan ng Smoke. ng Yeah. ito. Yes. ng When we cook kahoy. the meat, smoke talagang gamit. Wow. I can actually smell it. I can actually smell the smoky flavor. Medyo strong yan pero it's really, really nice. Ayun o, babe. Distinguished. Yan bang tinikpan mo? Smoked pork belly. Kakaiba siya. Yeah. Okay. Punta tayo sa... So, sa kusina as well, we partner with Urban Greens. Ayan siya. So, si Urban Greens, they're professionals in terms of hydroponics.
So, etong cabinet na to come from them. So, all of the lettuce, basils, and microgreens that I need in this buffet, nakalagay dito. So, we grow here. Pag lumaki na, nilalagay na namin siya roon sa aming salad section. Wow. So, ganun siya nagro-rotate. Galing. Part of the sustainability as well. Oo. Ano to? Lahat ng to, chef, natutunan mo yung nasa cruise ship ka na? Or Lahat halo-halo sa bansa na. na pinupuntahan mo? Anywhere na Ano, nakita ko sa Pilipinas, halo-halo na from here. Tsaka sa mga farmers na nami-meet ko, like I always say, it's a two-way partnership sa farmers. Ang dami ko natututunan sa kanila. At the same way, may natututunan sila sa atin. Yun. Ganon. Tour mo pa ako, chef. Saan pa? Yung mga gumagamit ka ng Yeah. local ingredients. Yeah, so. Ayun, nasa Asia na ho kami. Asian. So, our Asian section sa kusina showcase Malaysian and Indonesian food. But my chefs that cooks here is a Muslim chef. She's from Marawi. So, Andiyan ba siya, chef? Wala siya Wala, ngayon but sayang. she's the one who prepare all of these dishes. Kasi nga, she's from Marawi. As a Filipina as well, I want her to showcase one of her culture, which is Yan the na. beef rendang na version ng Marawi. Ayun na. Yan ang version ng beef rendang ng rendang Marawi. version. Yun. Yes. Ayun, Maranao, beef rendang with... Yes, correct. Ano yung palapa sauce? Palapa. So, ito yun. Ano yung Pandasal. palapa? Yan, yung mga palapa made niya. Ito. Ay, ito. Yes. Oh. So, ang palapa ay native scallions, ginger and chili, Correct. sambal, classic boiled red chili sauce. Wow! Lahat to manghang na manghang, Yes, chef. manghang. Okay. Wala So- bang mild lang dyan? But, Lahat yan ito, sobrang- okay lang naman. In a way, Hindi na kailangan lagyan. Hindi na kailangan lagyan. Okay, next. Pero, in a way, lahat Oh. naman itong dishes, so from Thai, Malaysian, Asian, lahat to was prepared to our halal certified kitchen. Kasi nga yung my Muslim chef is talagang Muslim siya. So, Yes. lahat ng ginahawakan niya was all blessed and just being prepared and cooked in her kitchen, which is halal certified. Everything din na ginagamit na ingredient niya is halal certified. So, for our Muslim guests, we can cater your events, Yeah, your kasi we have a halal kitchen certified. I need your voice here, chef. Isa-isayin mo ulit. Go. So, beef rendang from Maranao, Thai fish curd curry from Thailand. Hold on. So, Hargyo Gai. So, this is fried chicken with prawn. With Fried With- chicken with prawn paste. prawn paste. Okay. Tofu chop suey, which is very Chinese. Yes. Tama. Basta nga nasa Asian tayo. First time ko to, chef, itong, Valgendong. So, stewed beef cooked with coconut milk. ano siyang country? So, ito, this is Malaysian as well. Malaysia. Actually, may influence din ng Indonesian eh. Oo, next. Ito, familiar ako Yan, dito. Yes, so that's Indonesian cuisine. Yes. But how do you pronounce it? Charketyo. Parang Singaporean to, di ba? May pagka Tama ba? ganon. Actually, even Malaysian meron din naman sila. Yung... Okay, nasa dessert na tayo, guys. So, syempre, dessert section. So, everything that we have here actually represent tayong mga Pilipinos. Ako kasi, I'm from 90s. Batang 90s ako Batang eh. 90s Batang 90s ako. tayo, chef. Kaya, yung candies ng 90s, nilalagay ko pa rin dito. So, may Biba, Oh my gosh! may White Rabbit. Yes. Childhood. It's a nostalgic experience. Papu, pang batang 90s daw to. Pang-batang 90s. Tama nga naman, Oo, Biba. yun, nilalagay ko yun. Alam mo, namimiss ko yung butterball. Meron, nasa cycle ko. Butterball, platops, yes, white, yung tsaka yung how-how, yung nougat. Yes, nandito yun. Nilalagay namin yun. Grabe, nakakatuwa. Para yung mga kids din, ma-educate sila ng mga nanay nila. Baby, Yes, ito panahon na correct. ng mga anak namin Oo. eh. Di ba? Yung Oo, mga pagdating gummy. dito. Pagdating tayo to. It's a talking point eh, di ba? Talking Yung point panahon namin, for the kids ganyan. to get to know their parents. Yes. Oh. Also here in Kusina, we also take a look at, syempre may mga family, may dalang kids. So Oo. we created Yun. our kids corner as a dollhouse concept. Wow. So, ganyan Idea siya. mo rin yun, chef? Yes, so Wow, it's a ang dollhouse galing concept. naman talaga. So we put, syempre Okay. ang mga bata, mahirap pakainin ng healthy, laging sweet lang. So pag ganito yung concept, at least attractive sa kanila, nakakapagpunta ko ng vegetables to encourage them to eat vegetables. Yes. That's very Salad. smart. Yeah, so, Di ba? Galing. also here in Hilton, Manila, so at Kusina, we partner with Manila Creamery. Since I'm showcasing everything that's our culture, so ang ice cream ko, Manila Creamery. Ayun. Hilton, Yes. Manila Creamery. Correct. Tell us about your So Ice Manila cream. Creamery is one of the ice cream suppliers that really focus on
local ingredients, tsaka yung mga pinagkukunan din talaga nila ng milk, ng ano, is really from local farmers. That's why I chose them and they supported us as well kasi halos align kami sa legacy. Oh, yung mga flavor, chef. So, bloody orange sorbet today and strawberry ice cream and chocolate ice cream. But we also Local ba ingredients ito? local ingredients ang gamit ng sorbet niya. So normally before naglalagay din kami rito ng mga local flavors. Minsan si Manila Creamery naglalabas siya ng charcoal flavor, may halo-halo flavor, may leche flan. So we do that on breakfast. Pa-breakfast ha? Sa breakfast. Yes. Wow. Ito maganda, nilagyan nyo ng kakao. Di ba ito yung kakao? Cacao. Tama, di ba? So this cacao display na yan, kaya siya naka-display dyan because here in Kusina as well, for most of our chocolates here in our pastries, we use Auro chocolate. Auro is one of the local suppliers na kumukuha ng mga local cacao from Leyte, from Mindanao, yun ang gamit nila. So that's what we use also on our dessert Galing. section. Love of country, chef ang Kailangan. pinupush So, mo, di ba? diba, tayong mga Pilipino, aminin man natin sa hindi, we love to buy our own. Diba? But for us to be able to buy our own, we need to understand kung anong klaseng local yung binibili natin. Kasi Filipinos are smart. Yeah. We buy for value for money. Diba? Yung gusto natin yung quality. But for us to be able to pay that, ganun din ako mag-prospective. Kaya ganun ko ginagawa yung buffet ko. If I sell it to my guests, gusto ko naiintindihan nila what they're getting. Galing. Diba? Ganun. Wow, idol. Yan. So, para sa mga aspiring chefs din, na mga young chefs, so bakit importante yung color sa mata? Kasi tayong mga tao, our eyes, pagka 4 colors below, hindi yan appetizing sa atin. 4 colors and above, 7 colors and above, appetizing sa atin. Kaya masasabi mo minsan, parang patay yung kulay because it's 4 color below. So, laging importante yung look and feel ng siniset up namin dito. Para pag nag-picture ka, Instagrammable siya. Again, napaka-importante, 4 colors and above. Kaya ganyan ang setup niya. Nakita mo, even lightings need to be yellow. Color ng painting needs to be colorful. Plato kasama. Both, ito, lahat yan. Kasama sa ibibilang mo pagdating sa setup. So, if you want your buffet or your showcase na maging appetizing, maybe hindi lang naman sa pagkain, basta sa mata ng tao, you need to be at least 4 to 7 colors up. Sa wakas, makakain na kami at matitikman na namin yung mga specialties dito sa kusina. Siyempre kasama natin sina Chef Glenda at dito pa rin si Chef Lord. Ayan. Chef Glenda, Yes, ano itong mga to, Chef? I will explain. Yes. You've ordered the spanner crab, which is a local name for the curacha. Kuracha. Yes. Kuracha. Okay. This is the spanner crab, which is the local name for curacha. And then this the shrimp. We cook it for your order is butter garlic. Yes. Favorite of all, the butter garlic. Yes. Yes. And then you've ordered, sir, your halaan soup. Favorite ni Papu. Cooked as ever as local. Yung local na local Yes, flavor. yes po. Comfort in short. Yes po. And Masasabi then na- you've requested for the mussels cooked in garlic and wine. Wow. Yung scallop wala pa. Bake, baking. Yes. Papu, Ang kagandahan dito, pwede kang mag-request ng klase ng pagkakaluto. Yes po. alang dampa style. Dampa style. Yes, correct. Guys. Yeah. So, imagine kung namimiss nyo na yung dampa style, punta lang kayo dito, turo-turo. Yes. And then you ask them, ano magandang way ng pagkakaluto? With butter, So, garlic, bake. yes. Sila lang bahala sa inyo. Pwede rin lahat kung gusto nilang Yes itry, di ba? Sarap ba, Papu? Local fisher. Oo. Local fisher folks ang source ng supply ninyo. Opo. Wow. Thank you. So, kakain na tayo. Kain na kami. God bless our food. Chef, thank you. Diba? And then God bless our food made by the hands of Chef and the team of Chef and Glenda. Thank you so much. Thank you. Enjoy. Welcome. Enjoy. Thank you. May pakutsa-kutsara ka Sige. pa. Diretso na ako sa bowl. Go. Pinoy style. Ang sarap nito. Sobrang soothing. Wow. Yeah. Term is soothing. Soothing Kung siya. tama dahil cooks ako, meron siyang ginger. Yeah. Sarap, Pag medyo hindi guys. maganda yung pangangatawan mo, yung condition mo, uminom ka nito. Yung sabaw ng halaan. Shout out to our Nakaka-relax. balikbayan guests here na I'm sure nag-enjoy sila sa experience ko yun. Yes. Sa So, tikman natin tong pinaluto kong
mo. Close up, Rika. Close up. Rika, close up. Itong pinaluto kong mussels. Tinanggal na nila yung shell. Pero pinagawa ko siya, may Garlic. wine. May wine and garlic. So, mix May try it also. Diretso na. Up. Up. Shrimp with buttered sauce. And pa natin. Galang ha. Limang ko muna. Panalo. Panalo. Good. Fresh. Nakaka-happy lang dito. Sarap ng mga food, daming choices. Kuratsa pala, kuratsa. Tigisa tayo ng kuratsa. Okay. Oo, ito na Rika. Puno natin, babe. Ka na mahiya. Kamayin mo na yan. Kuratsa. Para sa mga taong walang pahinga. Kuratsa. Si Rika, kuratsa. Alam mo, kailangan to, yung suka. Iba si Matsi. Oo. Ito pa na natin. Enjoy. Ulit. Ulit. Ulit na celebration natin, babe. Doat ni Lord to sa atin. Thank you. Punta kayo rito. Kain. Ayun na si Chef. Ano ba dala ni Chef for us? Ayun, yung scallops na favorite ko. What about the scallop, Chef, you said? That's a baked local scallop. Yun, local. Yun. Sarap. Thank you, Chef. And then si Glenda. Meron ba tayong paglalagyan? Ayan. Ayan naman. Dalawang klase. Ito naman ay... Big scallops din po. Ito, susubukan ko ng kainin. Tikman ang tamarillo, ang Spanish tomato, according to Chef Lord. Ito raw gawin. Tanggalin muna yung pinaka nasa tuktok. Yun. Tapos, babalatan lang siya. Ayan o. Parang tomato. Actually, texture nga niya parang tomato. O. Ayun o. Pag ginanon mo, parang mangga. Diba? O, di ba? Ng Indian mango, ganyan. Oh, yun. See? Tapos pag hinati daw, parang kamatis. Tinan mo. Oh. Diba? Parang pinaghalong kamatis at mangga. Ito na, titingnan ko anong lasa niya. Na hindi siya ginawang sauce. Pure fruit. Kaya pala tomato is a fruit. No? Okay, para siyang dragon fruit. Oo po, pas dragon fruit. Parang dragon fruit. Although hindi ganun katamis kasi dragon fruit na parang Indian mango. Alam po na kulang, asin. Kasi may pagkamaasim din siya. Chef, pwede ba humingi na asin? Di ba? Asin. Kasi may pagka-Indian mango eh. So, pag ito, ayun ang asin. Kaya ito, pag nilagyan ng asin, ayan. Pwede kainin yung buto, di ba, Chef? Okay na kainin yung buto. Yun. Is na experience ko.
Chef, before we go, paano kami bisitahin ng mga mga viewers natin na nako-curious doon sa sa mga niluluto mo? So, we at Hilton Manila Newport World Resort, we're located just in front of Terminal 3. So, if you get to know to pass by as well, and then pag nakita nyo na si Hilton, at least you'll know that we're doing something for our farmers. So, we're doing something that all of us supposed to be doing as well. So, we support local, and when you go to us, at least pag kumain ka ng pagkain ko or pagkain ng Hilton Manila, is that you're not just enjoying a good food and natural sugar cooked food, you're also helping our farmers and giving them a chance na, di ba, our visions is, especially my vision is that we can be like other South Asian countries in terms of farming, na sila mismo pupunta sa restaurant or sa bahay mo that I have this fresh food, pili ka kung anong gusto mo. Diba? You'll see the difference of a process compared to well-cooked and well-ingredient planted dish. I can promise you that sa Hilton. Napapatak ako. Parang gusto ko ng punta mamaya dyan, Thank you sa'yo. Sure. Thank you, Chef, Sure. Congratulations sa magandang buhay. And thank you, Thank you. Kevin Thank you for Matthew. having us. Thank you, Kevin. Thank you for We'll see you soon. I hope I'll be ready. Continue to inspire to your cooking. Yes, ang ganda ng kwento ng buhay, Ganda, mga na-inspire ako. kapatid. Thank you, bra. Ito yung mga gusto nating mga kwento. Napapakinggan, Batas na oo. lumalaban sa hamon ng buhay. Yes. Kinakailangan ganyan. Yan ang That's i-highlight true. natin.